At para bigyan po tayo ng latest update sa mga paghandang ginagawa ng gobyerno, sa inaasahang pananalasa na mas pinalakas na bagyong Julian, makakasama po natin si Dr. Edgar Posadas, tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Sir, magandang umaga po. Audrey Griseta po ito ng Rise and Shine Pilipinas. Ay, Audrey, magandang umaga at magandang umaga sa lahat ng tagapakinig at tagapagpanood niyo, sir. Yes, sir. Sa forecast po ng Pag-asa, posibleng maging isang super typhoon itong bagyong Julian. Base po sa inyong pre-disaster risk assessment, ano-ano na po ba yung na-activate nating emergency prepared and response protocol sa mga rehiyon na tinatamaan na ng bagyong Julian? Well, una, Audrey, yung atin dito sa let's start with the Entry Mosi. Tayo ay naka blue alert ngayon, at yung ating ding mga ibang mga regional offices kagaya ng Region 1 ay naka blue din, sa CAR at saka sa Region they are on red alert, and so with dito sa Region 3 sa Central Luzon at saka sa Mimaropa. Ito ay ang ibig lang sabihin nito, para lang sa mga nakikinig, ibig sabihin nito, pag itinaas natin sa blue yung karagdagang manpower natin, particularly yung mga responders, yung mga uniformed services, ay dinadagdagan yan. Around mga 50% yung dumadagdag dun sa ating Emergency Operation Center, either dito sa Campo Aguinaldo or dun sa mga concerned Emergency Operation Center sa kani-kanilang region, lalo na dito yung sa area ng Cagayan Valley at Cordillera, and of course sa Region 1 din, at meron din tayong heavy rainfall warning advisories sa ngayon. So ang simula nung nagkaroon tayo ng pagmo-monitor dito kay Julian, Audrey, dahil kagagaling lang natin dun sa mga iba pang recent na mga pagbabagyo at habagat, So hindi natin totally ibinaba yung ating pagbabantay, and so ganun pa rin ang level ng ating pagbabantay. We continue to monitor. We have monitored already, meron na mga pangilang-ilang reports dun sa mga affected na mga population, kagaya halimbawa ng meron tayong mga non-passable roads dito sa Region 1, dalawa ito. And yung meron na dati 4 dito, so passable na yung dalawa din, from Istig-Isa sila sa Region 1 at saka sa CAR. And yung mga populasyon natin na affected ay monitor din natin ng patuloy ngayon, Audrey. At in terms of the prepositioning of goods, yung analytics ng ating mga kasamahan sa DSWD ay sapat yung ating mga preposition goods, yung mga food items doon sa mga region. And of course, this is being complemented by OCPs, yung non-food items natin, mga family packs, at saka yung mga hygiene kits na ipinamimigay. At isang pag-uutos sa atin palagi ng ating Pangulo, ni Secretary Diodoro at ni Yusek Nepomuceno, yung palaging makipag-coordinate doon sa mga lokal na pamahalaan, sa mga local chief executives, at i-offer yung tulong na pwede naming mai-offer in terms of ganitong mga sitwasyon. Of course, we complement yung mga efforts din ng ating mga lokal na pamahalaan kasi sila ang first responders, and they try as much as possible initially to address yung mga pangangailangan ng mga kababayan natin pag may ganitong sakuna, Audrey. Okay. Well, sir, doon po sa mga matinding tatamaan ng bagyo, handa na po ba yung ating mga evacuation centers? Sapat naman po ba yung mga evacuation centers sakaling magpatupad ng preemptive at mandatory evacuation? Oo, Audrey, kasi yung ating isa rin yan sa ginagawa natin. Ginagawa tayo ng inventaryo of this, lalo na sa ating mga regional offices concerned. Tinitingnan din nila sa pakikipagtulungan ng DSWD, ng DILG, at ng iba pa nating mga ahensya na miyembro ng mga konseho. Tinitingnan natin na may sapat na una, ligtas na evacuation centers. Pangalawa, yung napoprovide natin yung pansamantalang pangangailangan ng ating mga kababayan kung sakasakaling pansamantala silang lilikas dyan, to include yung mga medical needs nila, hindi lamang for treatment but to include yung
yung availability ng mga doktor at ng mga medical teams para i-provide din yung mga example, yung mga maintenance meds, and pangangalaga dun sa ating mga kababayan, yung mga may special na pangangailangan, yung matatanda, yung buntis, yung bata, yung mga may sakit, ay tinitingnan natin lahat yon para masigurado na ligtas sila doon sa pansamantalang tirahan nila sa mga evacuation centers, Audrey. Well, sir, kamusta naman po yung kahandaan ng mga rescue units? Lalo po hindi biro itong forecast ng Pag-asa na posibleng maging super typhoon itong bagyong Julian. Oo, from the start, Audrey, kasi pag nagtataas tayo ng alert, nagbi-meeting din, nagpupulong yung ating response cluster sa pamumuno ng ating DSWD because they are in charge of response and early recovery. So, pinupulong nila yung mga yan and then nagre-report lahat yung mga ahensya, organisasyon, mga opisina na may responsibilidad para pangalagaan, lalo na yung pagre-responde, yung tinatawag natin na Search, Rescue and Retrieval Cluster. And ito ay lalo na yung ating mga kaibigan sa uniformed services. So lahat sila ay naka-alerto ngayon base doon din sa mga alerts na binanggit ko kanina, from red and blue. Dito sa Campanado, naka-blue alert tayo para masigurado natin, matutukan natin yung mga kaganapan at yung mga, even yung mga response needs, kung kinakailangan, we have readily available teams to deploy doon sa mga areas na yan. Pero sa ngayon, we were told na doon sa huling pagpupulong na sapat pa naman ang kanilang kahandaan, sapat yung mga logistics and resources nila doon to include yung mga rescue teams nila at yung mga assets ng ating pamahalaan. Kung kinakailangan, pwede nating ma-deploy yan para at least agaran yung ating pag-responde. And of course, we would like to also include in the equation yung mga ating mga volunteers from the private sector kasi malaki din ang role na ginagampanan nila dito sa mga panahon na ganito, Audrey. Okay, sir, doon naman po sa mga lugar na ang kabuhayan po ay nakasalalay sa agrikultura, kamusta po yung ginagawang paghahanda doon at saan po ito, sir? Sabi ko nga, ito ay hindi lang natin ngayon ito pinaghahandaan. On the whole, several months back, tayo ay inutusan ng ating Pangulo to prepare for La Nina. And ito yun. We are expecting more and more of this. Tayong malalakas na pag-uulan, mga pagbagyo. And maganda rin kasi hindi tayo totally pinababa yung ating pagbabantay. And to include itong mga kabuhayan natin, yung suporta na ibinibigay ng ating Department of Agriculture. Patuloy naman sila nagkakandak ng assessment, patuloy sila nagbibigay ng tulong in whatever way. May mga packages sila na itinutulong sa ating mga magsasaka. At para hindi naman masyadong maramdaman yung impact kung sakasakaling mananalasa ito, lalo na dito sa parte ng Northern Luzon, Audrey. Panghuli na lamang po, sir, ang inyo pong paalala at babala sa ating mga kababayan, lalo na doon sa mga residente ng tatamaan ng bagyong Julian. Opo, medyo malakas nga po ito. Malakas ang ulan, malakas po ang hangin. Meron tayong tropical cyclone wind signal number 4 na nakataas ngayon. Ibig sabihin po talagang medyo devastating yung hangin nito. At hindi po walang bahala. Base rin sa pag-uulat ng ating mga kaibigan sa DOST Pag-asa, yung posibilidad na magla-landfall siya bago siya umalis ng ating Philippine Area of Responsibility. Akin ko kayong pinaalalahanan na hindi po ito biro, maging mapagmatsyag tayo, mapagbantay, makinig po tayo sa mga kinaukulan, kaya po tayo nakikipag-usap ng ganito para po ma-inform kayo, ma-informahan kayo. Hindi lamang po ito, ang OCD po ay may iba't ibang plataforma, ganun din po ang iba't ibang ahensya ng gobyerno at ang NDRIMC para po paulit-ulit ipukpok sa ating mga publiko yung kung ano ang sitwasyon at hand, ano yung kailangan dapat gawin, saan sila pwedeng pumunta para maging ligtas sila, at ano yung dapat nilang gawin. Meron tayong mga tinatawag na early alert warning messages, wag nating ibabaliwala yan. Magdamag na tumutunog yung ating mga telepono dahil nga po medyo malakas itong bagyo. At hindi lang po ito ngayong Julian, meron pa pong mga susunod dito dahil nag-i-expect po tayo ng La Nina. So patuloy po tayong magbantay, mapagmatsyag at mag-act. Huwag na po tayong magdalawang isip pa pag
tayo ay sabihan na lumikas panandali. Gawin na po natin yan. And I would like to assure everyone, Audrey, that your government in the different levels hanggang sa lokal na pamahalaan at dito sa national, through the NDRIMC at saka sa OCD, ay handa po kami para tumulong, tugunan yung mga pangangailangan ninyo. Nakamonitor tayo ngayon, mataas yung alert natin ngayon. At tulong-tulong po tayo para mapanatili nating ligtas ang ating mga sarili, ang ating mga pamilya at ang ating mga komunidad. Alright, maraming salamat po, Director Edgar Posadas, tagapagsalita ng Office of Civil Defense.